Ano kaya yung gagawin ng Diyos sa mga taong korap? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Paul Mendoza, Jerome Lacandula, Archie Ganga, at happy birthday kay Marlvinson Gia. So, salamat po sa inyo sa pakikiisa dito po sa ating Daily Devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol sa kasalanan. Sin, S-I-N. Ano ba yung sin? Sin in Scripture is described as hamartia. Ano ba yung hamartia? Ang New Testament po kasi ay naisulat yan sa Greek. At kapag sinasabing sin, sa Greek niyan ay hamartia. Meaning, missing the mark. Yun yung literal na meaning niya, missing the mark. So isipin mo para kang nagda-dart, no? Every time na hindi mo mas mahit yung bullseye, you miss the mark, nagkakasala ka. Yung bullseye na yon, yun yung glory of God. Every time na may ginagawa ka na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon, you miss the mark. It is missing the mark of God's perfect standard. It is more than wrong behavior. It is a rebellion against God's holiness and results in separation from Him. God is just and will not leave the guilty unpunished. Yet, His mercy is revealed through Christ. Only through Jesus' sacrifice can we be forgiven, restored, and be freed from condemnation. Our response is to repent, renounce sin, and walk in obedience, trusting Christ alone for salvation. Yung verse po natin matatagpuan po sa Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi po rito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Tagalog po, yamang ang lahat ay nagkasala. Walang kahit sino mang sa atin dito na hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1, sin is hamartia, which means missing the mark. Para po maintindihan talaga natin, no? Pag sinabing sin, sa atin kasi sa Tagalog kasalanan eh. Parang kasalanan. Parang ang hirap bigyan ng pakahulugan. Sa English naman, sin. Pero sa Greek maganda eh, hamartia. Ibig sabihin, missing the mark. Again, para kang nagda-dart dito eh. Naglalaro ng dart. Meron kang dart. Pakita nga natin sa screen. Yan yung dart, no? So, every time na hinihit mo yung bullseye, hindi umaabot, hindi nga tumatama dun sa sa pinaka-board eh. Hindi nga umaabot eh. Yun po yung larawan dito sa Romans 3:23. Yung kasalanan, dahil tayo makakasalanan, hindi tayo umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, yung board na yan, yung bullseye dyan, that's the glory of God. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, dapat masaya si Lord, happy si Lord. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, tama. Nagbibigay ng ngiti sa pisngi ng Panginoon. Pero tayo mga makasalanan, pag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, no, laging hindi abot. We miss the mark. So yan po yung ibig sabihin ng kasalanan. Halimbawa po niyan ganito. Binigyan ka ng pera, no? Na dito sa politika, no? Sa bansa natin. Merong allocation, politiko ka, no? May allotment ka na pera. Dapat lahat 'yun magamit mo sa kaluguran at kaligayahan ng Diyos. Ibig sabihin, magagamit mo ng tama para sa kapwa mo Pilipino sa mga tamang proyekto. Pero ang ginagawa mo, kinukuha mo yung iba, no? Kinukurap yung iba. You miss the mark. Sabihin, nagkakasala ka, nagre-rebelde ka sa Diyos. Kasi, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yung authority, pinagkatiwala ka ng Diyos ng power, ng resources, tapos hindi mo ginagamit sa tama. You miss the mark. So, yung missing the mark, may apply po natin yan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lahat ng maling ginagawa natin sa trabaho natin, sa career natin, lalo sa mga politiko, no? Bilang mga abogado, bilang mga pulis, bilang mga teachers, bilang nanay, bilang tatay, bilang estudyante, bilang individual. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng katawan, resources, time,
pag ginagamit natin sa mali yun, we miss the mark. Every time na hindi nalulugod yung Diyos sa buhay natin, nagkakasala tayo. Sa every time na hindi masaya si Lord sa mga decision natin, kasalanan yun. Yun po yung ibig sabihin ng sin, hamartia. Pangalawang katuruan, God will not leave the guilty go unpunished. Ito na yung mabigat dito. Sabi po sa Nahum chapter 1 verse 3, the Lord is slow to anger but great in power. Yung Diyos natin, mabagal magalit, banayad sa pagkagalit. Kaya nga pag may mga corrupt ng politicians diyan, no, corrupt na mga contractor o yung masasamang mga tao, mga drug lords, o yung mga nabubuhay sa kasamaan at the expense of other people. Para bang ang saya-saya ng buhay nila, no? Nagpapakasasa sila dito sa mundo. Bakit ganun? Bakit parang walang ginagawa si Lord? Now, ito po yung verse na to. Sabi ng verse na to, ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan. Sa English, the Lord is slow to anger. Pinagpapasensyaan sila ng Panginoon. So to speak, no? Mahaba yung pasensya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya makapangyarihan. Kaya sabi dito, the Lord is slow to anger. Mabagal siya magalit. Ayaw niyang parusahan yung isang tao. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya makapangyarihan. Then, tingnan niyo po yung sunod na line. Sabi dito, the Lord will not leave the guilty unpunished. At sa anumang paraan ay hindi pawawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, guilty ka sa harapan ng Diyos, dapat kang parusahan. Merong day of reckoning. Merong araw ng pagpaparusa. At darating po yun. So dito po sa devotion natin, sinimulan natin ang tanong na anong gagawin ng Diyos sa mga korap? Simple lang po. Una, kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tayo, no? Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan at kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kung wala si Jesus sa atin at haharap tayo sa judgment day nang wala si Jesus sa atin, haharap tayo ng mag-isa, pasan-pasan natin yung sarili nating mga kasalanan at sasabihin ng Diyos, ikaw guilty ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Kasi dala-dala natin yun eh. Kasi hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi tayo nanampalataya kay Kristo. Anong mangyayari sa lahat ng kasalanan natin? Dadali natin yun sa harapan ng Diyos. At wala nang mas nakakakilabot pa na mangyari sa buhay natin maliban sa humarap ka sa Diyos. Tapos guilty ka. Guilty tayo. Guilty. Kaya nakakaawa yung mga korap nagpapakasasa sa buhay, no? Guilty sa harapan ng Diyos. Ang kailangan nila si Kristo. Kaya pagsamahin natin yung pangatlong puntos natin, Christ alone saves us from God's punishment. Kung haharap ka sa Diyos, dala-dala mo yung guilt natin. Sabi rito sa Biblia, the Lord will not let the guilty go unpunished. Kailangan parusahan yung taong nagkasala. Pero pag si Kristo nasa buhay mo, lahat ng iyong mga kasalanan ay inako na ni Kristo at napako na dun sa krus na parusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo upang tayong nananampalataya kay Jesus ay hindi na mapaparusahan pa, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin si Jesus. Kung wala si Jesus sa atin, hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, hindi tayo magpasakop kay Jesus, haharap tayo sa Diyos, bit natin lahat ng kinurap natin. Hindi lang sa mga politicians sa bawat individual sa atin. Kung wala si Jesus sa'yo, bit mo lahat ng kasalanan. Haharap ka sa Diyos. At wala nang mas nakakakilabot pa ron. Pero pag nasa iyo si Kristo, siya na yung umako ng ang kasalanan at kaparusahan na dapat para sa atin, pero inako ni Kristo, haharap ka sa Diyos, wala ka ng kasalanan. Ikaw ay pinatawad na, you're not guilty, at hindi ka napaparusahan pa. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, repudiate the belief that God balances good and evil. Pag sinabi po natin repudiate or repudiate, depende kung paano i-pronounce ito, no? Ibig sabihin nito, itakwil. Itakwil na natin yung paniniwala na yung Diyos merong parang timbangan na katulad nito, no? Timbangan ng mabuti at masama. Mali yung thinking natin dito sa timbangan. Ang timbangan na yan, hindi yan mabuti at masama. Yan po ay patungkol sa dalawang partido na naglalaban sa korte. Now, hindi po ibig sabihin yung Diyos may ganong timbangan ng mabuti at masama. Na pagharap mo sa Diyos, titimbangin niya yung mabuti at masama na nagawa mo. Kapag mas matimbang yung mabuti, ligtas ka. Pag matimbang yung masama, parusahan ka.
Hindi ganun yung Diyos. Ang Diyos, ang tanong lang, are you guilty or not? At lahat po tayo guilty. Kung wala si Jesus sa atin, guilty tayo. Now, maraming mga sobrang corrupt na mga tao, akala nila yung Diyos may timbangan. Titimbangin yung mabuti at masama. Kaya nga, ang daming mga corrupt na tao ang nagpapatayo ng simbahan, nagdo-donate sa mga gawain sa simbahan, lahat na lang ng piyesta, lahat, basta may kinalaman sa church, todo bigay, todo, lahat mga proyekto ng church, todo donate. Bakit? Kasi pag nagdo-donate ka sa mga gawain sa simbahan, feeling mo, marami kang nagagawang mabuti at pagharap mo sa Diyos, mas mabigat yung mabuti kaysa sa masama. Maliligtas ka. Hindi po ganon. Minsan naisip ko, minsan sobrang sama talaga ng mga korap eh. Hindi lang tao ang sinusuhulan, pati si Lord sinusuhulan. Parang feeling nila pag humarap ka sa Diyos, like, nagpatayo ako ng mga churches nag-donate ako ng bakit hindi ako pwedeng maligtas? Parang gano'n, may suhol si Lord. Hindi mo pwedeng suhulan si Lord. Sabi ni Lord, I will not let the guilty go unpunished. Walang taong nagkasala ang lulusot sa hustisya ng Diyos. Malampasan man natin ang hustisya ng tao, pero ang hustisya ng Diyos, walang ni isa man sa atin na makakalusot. I will not let the guilty go unpunished. So, itakwil na natin yung paniniwala na yung Diyos merong balance scale ng mabuti at masama. Hindi yun eh. Ang tanong ni Lord, are you guilty or not? Do you have Jesus in your life? If you have Jesus, lahat ng guilt, lahat ng sin, pinako na sa krus ng Panginoon Jesucristo. Doon ka lang magkakaroon ng tunay na kaligtasan at kalayaan mula sa kasalanan. Pangalawa po, remember that all sin has a day of reckoning. Lahat po ng kasalanan dito sa mundo, hindi man maparusahan yan dito kasi nahusulan mo yung mga judges, pero walang ni isa man ang kayang magsuhol sa Diyos. Lahat ng kasalanan meron yung day of reckoning. Araw ng kabayaran. Pakatandaan po natin yan. Every time nagagawa tayo ng kasalanan, there's a day of reckoning. Pag wala sa iyo si Kristo, wala tayong kapag-asa. Now, hindi naman ibig sabihin na nasa iyo si Kristo, pwede na ako magkasala. Wala nang reckoning for my sins. Hindi po ganun yun. Kung totoong nanampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan pa. Dahil ikaw ay nagpasakop na sa kalooban ng Diyos. Nagpasakop na sa paghahari at pagkapanginoon ni Kristo. Pangatlo po, renounce all sins and pray for spiritual breakthroughs. Pag sinabi po nating renounce, isuko na sa Diyos lahat ng ating mga habitual sins. Pag sinabing habitual, ito yung kasalanan na ginagawa nating habit. Habit mong magpuyat, no? Habit mong manood ng masasamang panoorin sa cellphone, sa internet, pornographic, or habit mong magbisyo. Lahat po na yun sinusuko sa Panginoon. At manalangin tayo ng spiritual breakthroughs. Stagnant ka na ba na Kristiyano? Para bang hindi ka na lumalago? Na-stuck ka na sa ganitong level? Tandaan po natin mga kapatid, yung Kristiyanong pamumuhay, ito po ay improvement every day. You must be better today than yesterday. And you must be better tomorrow than today. Yung Kristiyanong pamumuhay po, parang sa sinulat ni John Owen yan, no? Sa Mortification of Sin. Yung kasalanan, nasa sa atin yan. Pero pag naging Kristiyano ka, yung kasalanan, araw, pinapatay. Yun yung mortification of sin. Araw-araw pinapatay yung kasalanan. Ibig sabihin, lumalago ka sa pananampalataya, mas napapalapit ka sa Panginoon, mas napapalayo ka sa kasalanan. Para naman po sa ating discussion, why is trusting in Christ's sacrifice essential for our salvation rather than relying on our good works? Bakit napaka-importante na magtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo na siya lang makapagligtas sa atin at hindi yung mabubuti nating gawa na to the point na minsan sinusuhulan natin yung Diyos na mga mabubuti nating gawa para bang titimbangin ng Diyos yung mabuti at masama, no? Tayo po yung manalangin. Righteous Father, have mercy on our country. Give us good and wise leaders who will guide our nation toward clean and righteous governance. Transform our land and make it fruitful and successful.
Remove all corrupt officials and judge them according to their deeds. Replace them with God-fearing leaders who honor you. Punish evil and bless those who walk in righteousness. Let our children inherit a nation that is godly and pleasing to you. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Marlon. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.